President Bongbong Marcos hindi nagpasindak kay former President Rodrigo Duterte. Pero bago po tayo magpatuloy, hayaan niyo po muna akong magpasalamat sa mga nagpadala po ng super thanks. Maraming salamat kina Weng_JP, kay Sally Garcia at kay Evian Bell. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking munting channel. At shoutout po tayo kay Lerma Sundita ng California, USA. At sa ating mga kailyan dyan po sa Region 5, galing kay Ruth Samudjo ng KBL Action Daragang Magayon. Happy viewing po sa inyong lahat. Okay, matapos pong murahin at maliitin ni Rodrigo Duterte ang ating Presidenteng Bongbong Marcos, akala niya ay masisindak niya si President Bongbong Marcos. Kung noon po ay tatahimik lang si PBBM at pinalalagpas na lang yung mga pagrarant ni former President Rodrigo Duterte, ay may hangganan po ang lahat. Kung kailangan ng patulan, so to speak, itong si former President, hindi na lang po basta-basta mananahimik ang ating Presidente. Tulad na lang po dito sa secret deal or gentleman's agreement or handshake or kahit na anuman ang itawag ng grupo ni Duterte sa naganap na agreement between Duterte and China, mukhang hindi po palalagpasin ito ni President Bongbong Marcos. Kahit na sinabi na ni Digong na wala daw agreement. Sinabi pa ni Digong kay PBBM na tanungin daw si Anyo kung nagkaroon ng agreement. Pero dahil nagsalita na rin naman ang China at parang nilaglag nila itong si Digong dahil sinabi ng China na nagkaroon ng agreement sa pagitan nila. Di dapat magalit itong si Digong sa China. Bakit hindi murahin ni Digong ang China ngayon? Dahil sinabi ni Duterte, wala daw agreement, pero sinabi ng China, meron. So ano ba ang iniisip ng ating presidente tungkol dyan sa agreement na yan? Meron ba o wala? Sabi po dito sa philstar.com, President Marcos says the so-called gentleman's agreement on the South China Sea between China and the Duterte administration is a secret deal. Sabi po ni PBBM, even during the transition from the Duterte administration to my administration, wala silang sinabi sa amin na mayroong ganito. Kailangan nating sundan dahil naipangako natin sa mga kaibigan natin sa China. So nakita nyo naman, sinisi ba ni President Bongbong si Duterte sa ginawa niyang secret deal? Hindi. Ang gusto lang malaman ni President Bongbong ay kung ano ang mga napag-usapan para malaman kung ano ang gagawin ng side ng Pilipinas. Sabi pa ni PBBM, with the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. So ano ngayon ang masasabi mo, Digong? Meron bang agreement o wala? Ngayon, kung sa tingin mo nag-fake news itong China, sige, paulanan mo ng mura ngayon ang China. Tanong ni President Bongbong Marcos, ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? Dahil hindi pa natin alam ngayon lang tayo nakakatiyak na mayroong pala talagang agreement. Tawag nila is gentleman's agreement, tawag ko dyan secret agreement. Di ba? Kahit na iba-ibahin nila, ang itawag nila dyan, secret agreement po talaga ang naganap. Dahil wala pong nakaalam, ngayon lang lumabas ito. Dahil hindi sinabi ni Duterte kay President Bongbong nung nagkaroon ng turnover of the presidency. Hindi ba dapat obligasyon ni Duterte sabihin lahat doon sa papasok na presidente, in this case, President Bongbong Marcos, ang naganap na usapan nila with China? Pero inilihim niya. Tapos diner pa ni Duterte si Bongbong Marcos na tanungin mo si Anyo kung nagkaroon talaga ng agreement. Ito, nagsalita ang China, nagkaroon ng agreement between China and Duterte administration. Lulusot pa kaya si Duterte? So ito ang gustong malaman ni President Bongbong Marcos para malaman niya kung ano ang susunod niyang hakbangin diyan sa ginawang agreement ni Digong. Sabi pa ni President Marcos, hindi ko nga maintindihan.
Very experienced lawyer si President Duterte. Ang abogado, lahat gusto nila, nakasulat lahat yan. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Sabi ko sa inyo pailalim din bumanat si President Bongbong Marcos If you will read between the lines, hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si President Duterte. So, kayo na lang ang magbibigay ng kahulugan doon. Kung experienced lawyer si Duterte, bakit siya papasok sa isang agreement na walang kasulatan? So, ito ang gustong malaman ni President Bongbong Marcos. Ito ang dapat ipaliwanag ni Digong. Huwag siyang magtahi-tahi ng kung ano-anong maling impormasyon. Kundi ba naman minamind condition talaga ni Duterte ang taong bayan Sinabi niya, PI ka Bongbong, second year college lang ang naabot mo. So anong ibig niya sabihin? Minamaliit niya si Bongbong Marcos. Pero kung magre-research kayo, saan po ba nag-aral si President Bongbong Marcos na sinabi niyang second year college lang daw ang inabot? Iba po ang pamantayan ng pag-aaral sa abroad kesa dito sa Pilipinas. Pero ang gustong palabasin ni Digong, second year college lang ang inabot niya si Bongbong. So paano magiging mas marunong pa kaysa sa akin yan? Aba, kung second year college lang pala ang natapos ni President Bongbong, pantay lang pala kami. Dahil ako hanggang second year college lang inabot ko. Pero tignan nyo itong klase ng second year college na sinasabi ni Digong. Pagdating sa pag-deliver ng mga speech, sa pakikipag-usap sa mga world leaders, talong-talo po ni President Bongbong Marcos si Rodrigo Duterte. Tanggapin man niya yan o hindi. Dahil sabi ko nga sa nakaraang video ko yung ginagawa ni ex-President Duterte ay pagtatakip sa kanyang mga kakulangan. Insecure po siya kay President Bongbong Marcos. Kasama na dyan ang inggit at ang selos. Well, again, yan po ay sarili ko lang opinion. Parang mind games ang ginagawa ni Duterte. Ginagaslight ba niya si President Bongbong Marcos? Akala naman niya, porke minaliit niya at minura niya, bababa ang tingin ni President Bongbong sa sarili niya? Na mawawalan siya ng kumpiyansa? Diyan nagkakamali si Duterte. Yung akala niyang weak leader, mas malakas pa pala kaysa sa kanya. Naapektuhan ba si President Bongbong Marcos nung siya ay minura at minaliit ni Digong? Ito po ang nasabi ni President Bongbong Marcos sa pagmumura at pagmamaliit sa kanya ni Digong. Ad hominem attacks have no place in these kinds of very important, very precarious discussions. Ano po ba ibig sabihin ng ad hominem? Ayon po sa Department of Philosophy ng Texas State University, this fallacy occurs when instead of addressing someone's argument or position, you irrelevantly attack the person or some aspect of the person who is making the argument. Ibig sabihin, nililihis ni Duterte yung topic. Dinaan niya sa ad hominem or yung pag-atake ng personal. Parang ang ginawa niya is character assassination ni President Bongbong Marcos para ilihis or pagtakpan or para wag nang pag-usapan yung gentleman's agreement na ginawa niya. Bakit? Sa tingin ba niya, porke sinabi niyang walang agreement, tatanggapin na lang basta-basta ni President Marcos nung sinabi niyang walang agreement? Nagsalita ang China. So nabuko tuloy si Digong. At hindi ito palalagpasin ni President Bongbong Marcos dahil yung pong agreement na yan ay tungkol po sa security ng ating bansa. This concerns the nation. So hindi ito pwedeng palagpasin ni President Marcos. Sabi pa ni Digong, hindi ako ganon ka-GAGO. We have not conceded anything to China. Let me be clear on this. We have not conceded anything to China. There might have been an exchange of control over the Chinese South China Sea. So ano ibig sabihin nito? Sabi niya, we have not conceded anything to China. Pero there might have been an exchange of control. Anong pagpapalit ng control diyan sa South China Sea ang ibig sabihin ni Digong? Hindi ba dapat ipaliwanag ito ni Rodrigo Duterte? Sabi pa niya,
Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember is that status quo. That is the word na walang galawan, no movement, no armed patrols there. Oh, edi umamin din, nagkaroon nga ng agreement. Gawin ba namang bobo ang mga taong bayan eh? Nagkaroon kayo ng handshake to seal kung ano man yung agreement na ginawa nyo. Although sabi nga ni President Bongbong Marcos, ang alam niya ay magaling na abogado si Duterte at hindi papayag ang isang magaling na abogado na basta na lang papayag sa isang agreement na walang kasulatan. Lawyer ka eh. Hindi ba ganun ang mga lawyer? Lahat na lang gusto nila written. Dapat nakasulat. Dapat may pirma. O bakit ito? Walang pirma. So, it is between Duterte's word and China's word. Sabi ni Duterte, walang agreement. Although dito sa sinabi niyang ito, lumalabas na meron. Ang sinabi naman ng China ay meron. At isa sa usapan na yon ay ang aalisin ang Sierra Madre. So, alin ba talaga ang totoo? So ngayon, kailangan talagang magpaliwanag ni Duterte kay President Bongbong Marcos. Karapatan ng presidente natin na malaman kung ano ang namagitan diyan sa agreement na yan. At karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Tama na yung pagmamaliit na yan. Tama na yung paglilihis ng mga topics. Tama na yung kung ano-anong sinasabi. Hindi kailangan magmurahan. Hindi kailangan mangliit. Pareho naman kayong nag-aral ni President Bongbong Marcos. Although sinasabi mo nga na second year college lang ang inabot ni BBM, samantalang ikaw ay isang pamosong abogado. Pero sino po ba ang presidente natin ngayon? Itong sinasabing second year college lang ang inabot. Isa pang paglilihis sa totoong subject o yung topic na dapat pag-usapan ay itong sinabi ni Digong kay President Bongbong Marcos. You are a crybaby. Always America, America, America. And you call yourself, you call our place Republic of the Philippines? Look who's talking. Sino ba ang China na yan? Sino ba ang gustong gawin probinsya ng China ang Pilipinas? Hindi ba yung dating presidente? Ngayon, porke hindi nag-China si President Bongbong Marcos, sasabihin mo, crybaby na siya. At puro America na lang kanyang sinasabi. Aba tanungin mo ang majority ng taong bayan. Mas gugustuhin na namin na makipag-alyansa tayo sa Amerika kaysa sa China. Akala ko ba galit kayo sa mga komunista? Di ba ang China communist country? Aba dito na ako sa Amerika. Hindi sila komunista. Tapos gusto nyo? Aanib tayo sa China? Ano naman ang sagot ni President Bongbong Marcos dito sa sinasabing crybaby daw siya ng Amerika? Sabi po ni PBBM, you know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. Tagalogin natin ha. Ang ibig sabihin ni President Bongbong Marcos, wala akong pakialam sa'yo. Mas matitindi pa ang inabot ng Marcos family. Lahat ng klaseng paninira, pang-iinsulto, pang-mamaliit ay inabot na nila. So sa tingin ninyo, apektado pa si President Bongbong Marcos sa sinasabi ni Digong? Sino ngayon ang lumalabas sa kanilang edukado? Itong hindi daw nakatapos ng pag-aaral o itong isang abogado na ito? Aba dito na ako sa hindi nakatapos ng pag-aaral. Pero nakita mo naman kung paano humarap sa problema ng bayan, kung paano humarap sa mga world leaders, kung paano ipaglaban ang bansa at hindi papayag na magpapasakop sa China. Dito na ako kay President Bongbong Marcos kaysa sa isang dating presidente na akala mo siya pa rin ang presidente, na ang akala mo ang buhay natin at ang kinabukasan ng Pilipinas ay nakasentro lang sa kanya. Kayo na po ang humusga. Comment lang po down below at magsama-sama po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina. Peace.